Magandang umaga po sa lahat po na nakakilala na po sa akin dito sa YouTube. Hello po, lagi po akong nangungumusta po sa bawat isa po sa inyo. Kalakip ng aking panalangin na sa mga sandaling ito ay nasa mabuti kayong kalagayan, sampu ng inyong pamilya at maging sa inyong trabaho na pagkakakita, pagkakabuhayan. Amin po ba mga kapatid? Eto, nandito naman po ang kapatid po ninyo bilang isa pong mensahero na tigahatid balita po. At huwag po kayong magagalit po. Nawa po mga kapatid, dahil ito po ay naka-address po sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na po sa Facebook account ko sa mga kamag-anak at kaibigan. Ano po? Bagkus pagbulay-bulayin po ninyo ang mga mensahe na ibinabahagi ko po sa inyo. Sa inyong pag-isa, ito po ay higit po sa ginto at pilak na kung ito po ay inyong maunawaan at kalakip ng aking panalangin mga kapatid, na sana sa mga sandaling ito ay buksan po ng Panginoong Diyos ang ating puso't isipan upang tayo po ay bigyan niya ng karunungan at kaalaman sa aking ibabagi po na talata dito po sa kasaysayan ng baghari na lakayin o pag-usapan po natin. Ano po? Dahil marami po ang hindi na po nakakaalam kung anong kasaysayan ng baghari, ng pakikipagtipan ng Panginoong Diyos sa tao. Ano po mga kapatid, diridirts na po ako na ako po ay magtalumpati at kung mayroon kayo po kayong banal na kasulatan dyan, buksan po ninyo sa lumang tipan sa Genesis chapter 1 hanggang sa Genesis chapter 9. Ano po? Diyan po natin matutunghayan kung paano nagparusa ang Panginoong Diyos ng tubig baha sa buong daigdig. Ano po? Dahil sa paghanap po niya noon ng Panginoong Diyos sa lahi ni Adan at Eva ay naghanap po siya na kung sino ang tao na sumasamba sa kanya. Ano po mga kapatid? Tanging si Noe at ng kanyang pamilya lamang po ang kanyang natagpuan, kaya pinagbilinan po niya ito na magpagawa siya ng daong, pagkat ito po ay gugunawin po niya ang buong daigdig. Amin po ba mga kapatid? Kung inyo pong nalalaman ang mga talatang ito, nawa ay makatulong din po ako sa iba na hindi pa po nila alam kung anong kasaysayan ng ating daigdig nung pang-unang panahon. Ano po mga kapatid? At sa madaling salita mga kapatid, ay ito po ay natagpuan po niya si Noe na kung manalangin po ito ay nakalod po at sub sa lupa ang kanyang mukha. Ano po ba? Doon po sila nag-usap na nagpagawa ng Panginoong Diyos ng napakalaking daong upang ito po ay siya po nilang sasakyan dahil gugunawin ng Panginoong Diyos ang daigdig. Ano po ba mga kapatid? Kasama po niya doon ang tatlong anak po niya na mayroong mga asawa na po at kasama din po nila ang mga hayop sa lupa, gumagapang man at lumilipad. Ito po yung kasama po niya. At sa madaling salita po mga kapatid, nalipol po ang unang lahi ni Adan noong unang panahon na yon. Ang tanging kasama po nila noon, tayong nakaligtas lamang po si Noe at ng kanyang mga anak at ng mga hayop na kasama nila sa daong. At dito na po natin mag-umpisahan po kung paano nakipagtipan ang Panginoong Diyos sa tao. Ano po? Sa pamagitan ni Noe. At nang ito po humupa na ang baha at umapo ang lupa sa tubig, ito, si Noe, mga kapatid, ito po naghandog ng malinis na hayop bilang pasasalamat po niya sa Panginoong Diyos, at ito po niluto niya at naamoy po ng Panginoong Diyos, at doon po sila nakipagtipan ang Panginoong Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Amin po ba mga kapatid? Umpisan po natin sa Genesis chapter 9 verse 12 to 13. Dito lang po ako kinuha po mga kapatid, at kung mayroon kayo pong banal na kasulatan dyan, buksan po lang po ninyo at sabay-sabay po natin itong basahin. Ano po? Sa Genesis chapter 9 verse 12 to 13. Dito sa 12 po ako
magwiwika o magsasalita o babasahin ko po para po sa atin lahat po, ano mga kapatid. Sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipan, gawin ko sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay na kasama ninyo sa buong mapanahon. 13, inilagay ko ang aking baghari sa ulap at ito ang maging tanda ng tipan ko sa lupa. Amin po ba mga kapatid? Ito po inaunawaan po ng iba ninyo at naintindihan. Sa makatuwid po mga kapatid, ang unang Adan po noon ay nalipol po. Ano po? At doon po tayo sa pangalawang lahi ni Adan sa pamamagitan ni ano po ng mga tatlong anak ni Noe. Ano po? Mula po sa lipi ni Nunong Abraham, Isaac at Jacob, maging kina Moises at sa kapanahunan ng Panginoong Kristo na ating manunubos. Amin po ba? At dito, muli nakipagtipan ang Panginoong Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Ano po sa pangalawang pagkakataon mga kapatid, nakipagtipuan po siya sa atin bilang manunubos po ang kordero ng Panginoong Diyos. Dito po ay mababasa po natin dito sa Isaiah chapter 53 verse 4 to 5. Amin po ba mga kapatid? Alam na po ninyo ang mga bagay na ito. Ito babasahin ko lamang po mga kapatid upang mabuksan ang kaisipan po ninyo kung paano nakipagtipan noon ang Panginoong Diyos sa pamagitan ng paghahandog, at ito po nagbigay po ng tanda sa mga ulap po, yung baghari po. Ngayon dito naman po sa pangalawang yugto sa kapanahunan ng ating ninunong sina Haring David, Haring Solomon hanggang sa kapanahunan ng Panginoong Kristo, na ito po ay nahulaan po ni Propeta Isaias po. Ano po mga kapatid? Dito po tayo sa Isaiah chapter 53 verse 4 to 5. Babasahin ko po, ano po mga kapatid? Tunay na kanyang pinasa ng ating mga karamdaman at dinalang ating mga kalungkutan. Kahit ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Amin po ba mga kapatid? Alam po natin ito, alam po ng bawat isa po sa atin ang kasaysayan ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Sino nga po ba ang nagpapako sa krus ng Kalbaryo ng Panginoong Diyos? Kundi ang mga ayaw makarinig ng mga aral ng katotohanan ng salita na ng ating Panginoong Kristo. Ano po mga kapatid, mababasa po natin ang kasaysayan ng Panginoong Hesus mula po sa mga aklat ng mga apat na apostol po, sina Apostol Mateo, Marcos at Lucas at Juan Bautista. Amin po ba mga kapatid? Mababasa po ito, at dito po ay pinapako po nila ang Panginoong Diyos ng mga naunang Hudyo po na mga Romano empires. Ano po mga kapatid? Mga pari po ang nagpapatay ng Panginoong sa Panginoong Diyos na ayaw makinig sa salita ng Panginoong Diyos. Amin po ba mga kapatid? Alam po ba ninyo ito? Ang tanging at ito po ay kanila na pong inilibing, po mga kapatid. At wala na po doon ang Panginoong Diyos na laging nakapako po sa krus ng Kalbaryo. Ito po ibinababa na po nila at inilibing. At sa pangalawang pagkakataon, binigay muli ng Panginoong Diyos ang buhay ng Panginoong Hesus na siya po nating sinasambahan ngayon. At siya na po siyang espiritu ng na hindi na natin po siya makikita. Dito napapatunayan po dito sa John chapter 4 verse 23. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sumamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa espiritu at katotohanan. Amin po ba mga kapatid? Ngayon mga kapatid, ang iba po ngayon ay mayroon pa po nakapako sa krus ng Kalbaryo ang kanilang sinasambahan. Amin po ba mga kapatid? Totoo ba o hindi? Mayroon pa rin po mga kapatid. Sa katotohanan po sa banal na kasulatan sa bagong tipan ay wala na po doon ang Panginoong Hesus na nakapako. Siya po ay muling binuhay ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng kapangyarihang
kamay ng Panginoong Diyos. Amen. Mga kapatid, sapat na po tayo ito magtatalumpati. Baka wala na po. Baka andyan pa po kayo para matunghayan po natin ang lahat po nito sa na tayo po ay matalakay po natin pati ang ating mga prinsipyo po. Amin po ba mga kapatid? At sa pangalawa na pong yugto para mapag-usapan natin ang mga prinsipyo natin sa buhay na nagpapalayo sa ating kapwa sa Panginoong Diyos na buhay. Amin po ba mga kapatid? Bye-bye!